Good morning everyone. Happy Sunday. This is Doc Del once again, and this time we will have a January 2025 update of my Il Paraiso. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to growing and cultivating orchids, you will always be updated. So this time we will start our update in my Phalaenopsis section. Okay, so these are the Phalaenopsis that I bought. No, this is actually during pandemic period, and then this section is intended for Phalaenopsis because kung titingnan ninyo, medyo malamig po dito, and then this is also my healing area. Healing area in the sense that yung mga medyo alanganin na aking mga orchids, so dito ko sila dinadala because medyo malamig, medyo malilim at madali silang makaka-recover. Okay, so dito ang mga Phalaenopsis dito ay kalilipat lang, and I am happy to say that tingnan ninyo, this Phalaenopsis here is a very healthy Phalaenopsis. And try to look at this. Meron siyang tatlong spikes, and then this one also. So I only use this. This is actually a tamarind wood, and this is now ginawa ko siyang media ng aking mga Phalaenopsis. Okay, so doon sa ibabaw, okay yan po, meron ding Phalaenopsis doon, napaka-healthy po nila. And then, okay, so yun po, tingnan ninyo, nandun lang sila sa mga kahoy, Ang ginawa ko ay mounted them doon sa tamarind wood and magkuno wood, kasi ang maganda sa magkuno ay hindi talaga siya nalalanta. Okay, so meron ako ditong variegated na Phalaenopsis, tingnan ninyo, Okay, kukunin natin. Tingnan natin. Kasi kalilipat ko lang din ito, kalilipat ko lang ng aking variegated na Phalaenopsis. Okay. So, nilagay ko siya doon sa plastic na may para siyang screen. And then, titingnan natin kung, kasi meron na siyang mga kikis. Okay, so andito yung aking, this is actually a combination of a native and hybrid Phalaenopsis. So doon, okay, tingnan natin ng malapitan. Yan po, that is also one of my variegated Phalaenopsis. Okay, so as what I have said, this is a combination of native and hybrid. Okay, so yan po, napaka-healthy po nila. Siguro, bumagay sila dito sa lugar because, as what I have said, talagang ito ay sinadya, Ito ay sinadya. Ito ay isang uri ng puno na ginagamit sa bonsai, Okay, so nilagay ko siya doon sa, actually, dati, pinatong ko lang siya dito sa kahoy na ito, So, and then, tingnan ninyo, andun pa yung pot, yung plastic pot, at I already intended this na talagang magkaganito yung kanyang itsura para medyo malamig ang lugar na ito, kasi dito ko rin nilagay yung aking PB 131. It is a Vanda. It is a crossbreed of Vanda Sanderiana
and Sanderiana alba. Okay, so tingnan natin. No, kasi bumagay siya dito kasi talagang napakaganda po ng kanyang tubo. Kasi out of 5, no, out of 6 na nabili ko sa Sistuna Garden, no, ito yung pinakamalaki kasi talagang dito ko siya nilagay sa kay Mito. Okay. So maliban to that, okay, so meron pa ako ditong, no, this is a farmery, no, nilipat ko siya dito. Okay, so meron lang akong kakaunti na dendrobium dito sa garden, no. Ito yung aking farmery, tingnan ninyo, no, napaka healthy po niya. And then kalilipat lang, no, kalilipat lang nito dito sa ganito na pot, no. Pinagtiyagaan ko talaga ito kasi meron akong nakita doon sa YouTube na gumagawa sila ng ganito at ginagawang pot. So ginaya ko lang siya, no, ginaya ko lang. Okay, so ito rin, no, tingnan natin. This is also a type of Phalaenopsis, no. Okay, Laudimiana ata ito. So talagang napakaganda. So sa ilalim meron siyang, okay, this is actually a combination of a clay pot, a charcoal, and cocoa husk. Meron din siyang, anong tawag dito, no? Fern, no, this is actually from the fern slab. Okay, at saka, I made them, no, na parang cube, and din nilagay ko siya doon sa ibabaw. Okay, so yan. So, this is, no, medyo mahaba-haba ito na update para makita ng aking mga subscribers, ng aking mga kakuplantito, no, doon sa aking community na this is now no, happening at El Paraiso. Okay, so ito, no, itong Phalaenopsis na ito medyo matagal na, meron siyang mga spikes pero hindi ko talaga siya naabutan na meron siyang flower, no. Spike siya, pagdating sa dulo ang mangyayari, kiki pala yung lalabas. Okay, so ito, no, this one. So yung aking mga Phalaenopsis dito sa garden, hinayaan ko lang sila dito sa labas. Nasa labas lang sila, nauulanan, naiinitan, but I'm making sure na talagang, no, they are in good condition kasi sinisiguro ko talaga na yung lugar nila ay, anong tawag dito, no, nasa tamang lugar, nasa tamang climate yung aking mga Phalaenopsis. Actually, meron pa ako doon. I will start transferring them here para lahat ng aking mga Phalaenopsis andito lang sila sa iisang lugar. Okay. So, ito yung mga strap leaf banda na newly recovered, no. Sa dami ng aking mga strap leaf banda dito sa garden, talagang ito na lang po yung natira, and talagang matanda na sila, but I keep on grooming them para meron pa akong iilan, no, na variety na meron dito, no. Yan din po ay isang Rhynchus stylis na hybrid. Tingnan natin sa malapitan yan. Dati na expose ko ito sa full sun, kaya nagkaganyan ang kanyang mga dahon, and then nilagay ko siya sa malilim na lugar, kaya unti-unti siyang nakapag-recover. Okay, so dito, no, meron pa rin, no, merong Phalaenopsis doon, no, meron siyang spike, no. Yan po, no, meron siyang spike, and then nilagay ko siya doon sa buhay na kahoy. So this is a mulberry. Okay, tingnan ninyo ang aking, no, this is my Gaton Sunray. Okay, no, so Gaton Sunray, so healthy na po siya. Ito ay bigay lang sa akin, no. Alam nyo, every time nanonood ako ng live selling, napakamahal pala nito, no, napakamahal pala nito, kaya kailangan natin itong alagaan. Nag-iisa lang ito dito sa garden, and then no, bigay pa ito sa akin ng aking butihing friend. Okay, so yan po, no, meron ding Phalaenopsis dito,
Yeah. So, maraming salamat sa panunood hanggang sa muli. And maraming salamat sa pagtangkilik na aking munting channel. Patuloy lang po tayo, mga collectors, no, mga mahilig talaga magtanim ng orchids, no. For my channel, I have tutorials, I have updates, unboxing. So, aantayin natin, no, for this year kasi from July, August, September, October, November, December, it's been 6 months, no? It's been 6 months na ganito ang naging mukha ng Il Paraiso, from a very simple, no? Talagang halos patay na lahat ng orchid. So, thank you so much for watching. God bless everyone and stay safe.